natin si Father Ezekiel, saka si Sister Ann, no? Ison. Salamat po sa Panginoon. Okay, salamat sa Diyos at I hope our heart is prepared tonight to receive the Word. Amen. We need the Word of God. Amen. Ano sinabi ng Panginoon? The Word of God, the book of the Lord, thou shalt not depart out of thy mouth. Meditate therein, day and night. Oo. And thou shalt make thy way prosperous and good success. Amen. Salamat. Mayroon tayong salita ng Diyos who teaches us the principle how to have a good success in our Christian life. Amen. Sige po sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. Purihin ng Panginoon. At ngayong gabi, ang magdadala sa atin ng mensahe, tawagan natin si Brother JB. Siya pang bigay sa atin ng salita ng Diyos. Amen. Magandang gabi sa inyong lahat. Amen. And salamat po sa Panginoon na tayo po ay muli sama-sama ngayong gabi. Amen. This is the first Sunday ng 2026. Amen. Palakpakan po natin ang bawat isa dahil nakarating po kayo sa unang linggo ng 2026. Amen. Maganda po kasi yung simula ay excited ka no? Simula pa lang ay ikaw ay mainit. Mahirap yung simulan mo yung isang bagay na nanlamig. Amen. Maganda simulan natin. Start the year right with God. Amen. Kaya salamat po sa Panginoon. It's a great blessing na tayo po ay muling makapanambahan sa Panginoon. Hindi na po tayo masyado magtatagal at buksan po natin ating Biblia sa Psalms 90, verse 10 to 12. Psalms 90, verse 10 to 12. Tayo po tumayin lahat at basahin po natin ang salita ng Diyos. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ito po ay 3 verse lamang. Psalms 90, verse 10 to 12. Say amen kung nakita niyo na po. Basahin po natin, ready, read. The days of our years are 80 years and 10. And if by reason of strength they be 80 years, yet it is their strength, labor, and sorrow, for it is soon cut off, and we fly away. Who knoweth the power of thine anger, even according to thy fear, so is thy wrath. So teach us the number of our days, that we may apply our hearts unto wisdom. So may kita po natin sa verse 12, teach us to number our days. Amen. Turuan niyo po kaming bilangin ang aming mga araw. So ngayon po ay pa lang, ika-4 na araw. Amen. Madali pang bilangin. Amen. Ang taong 2026. Pero nais ng Panginoon, kailangan po natin itong bilangin. So teach us the number of our days, that we may apply our hearts unto wisdom. So the title of our message tonight is Starting the Year with Purpose. Starting the year with purpose. Amen? Maganda simulan natin ang taong ito na meron tayong purpose. Amen? Merong layunin. Sabi nga po ng preaching po ni Pastor kanina, merong tinatarget. Merong goal. Amen? Kaya yan po ating pag-uusapan ngayong gabi. Tayo po manalangin. Dakilang Diyos, salamat Panginoon sa gabing ito. Dinala niyo po kami sa lugar na ito, na kami po ay makabalik sa aming Sunday evening upang makapakinig po muli kami ng inyong mga salita. Palakasin po kami spiritually, Panginoon, at magkaroon po kami ng encouragement na simulan po namin ang taong ito na mayroong purpose, Panginoon. May layunin, mayroong direction, Panginoon. And thank you, O God, na kami po ay nakatawid po ng 2026. Salamat po sa inyong biyaya na kami po ay nakapagpatuloy
at sa patuloy niyo binibigay na kalusugan, kalakasan sa bawat isa po sa amin. Maraming salamat po. Ito po aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Makaupo na po tayo. And salamat po sa Panginoon, no, sa kalakasan, no. Dire-diretso po kami, no. After the service, pumunta kami ng Manila, tapos after sa Manila, diretso dito, service. Amen. And salamat po sa Panginoon. Tandaan po natin, every one of us ay laging excited kapag ka New Year. Amen. Amen. Kasi ang New Year po laging nagpapaalala sa atin ng mga bagay na bago. Amen. New hope, new opportunity. Amen. Mga bagong pagkakataon. Amen. As we stand at the doorway of another year, we are reminded that the time is precious gift from God. Amen. We believe na ang oras po is a gift from God. Amen? No po, na tayo ay binigyan pa rin ng Panginoon ng another year. Amen? Marami na po ang hindi nakaabot sa taong ito. Amen? Yung aming lola po ay 89. 89. Isang taon na lang ngayon ay siya po ay magna-90 na. Amen? At alam ko po, marami rin po tayong kakilala na hindi na umabot ng 2026. Maaring inisip mo rin yung sarili mo, no, nung 2025, baka katapusan mo na, no? May nag-isip po ba dito na hindi na siya abot ng 2026? Amen? No, nagkasakit ka, amen? Na-hospital ka, binangungot ka, sa sobrang busog, amen? No po? Pero praise God na tayo po ay nakarating pa rin ng 2026. At hindi po aksidente na tayo'y makarating ng 2026 na walang purpose ang Panginoon. Amen? Walang purpose ang Panginoon. Kaya sabi po sa ating binasa kanina sa verse number 10, the days of our years are 60 years and 10. Amen? Sabi ng Biblia, ang ating buhay dito sa mundo is 60 and 10. Ilan po yung 60? 20. 60, 60. Plus 10, 70. Amen? Sino po dito ang eksaktong 70 years old na? Meron po ba? Si Ma'am Mary, ilan po? 70? Sakto? Ay, si Ma'am Mary, 70. Amen? Sino pa po? 70 pataas hanggang 80. Meron po? 70. Ano, si Nanay Nelly? 70. 74. Yan. Amen? 70. Sabi ng Bible, 60 and 10. So may bonus na si Nanay Nelly ng 4 years. Amen? Kasi sabi ng Bible, 70. And if by reason of strength, kung meron pang kalakasan, they be 80 years. 80. Sino man pong 80 pataas? Si Nanay Paz, ilan po? 84. Nanay Biring? 86. Amen. Pag-pray natin na maabot din natin ganyang edad. Amen? Amen? Kaya lang, minsan parang mas malakas pa sila sa atin. Amen? Amen? Mas excited. Amen? 80 years. 86. Ayan. Sobrang bonus. Kasi 80 plus 6. 86. Si Nanay Paz, 84. Amen? Yung aking lola po ay, yung mother ni Pastor, 89. Amen? So, sabi po ng Bible, yet it is their strength, labor, and sorrow.
for it is soon cut off, and we fly away. Ibig sabihin po, meron pong hangganan yung ating buhay. May hangganan. Ano po sabi ng James 4:14? James 4:14, ano po yung buhay natin? Hinalintulad sa isang vapor, singaw. Amen? James 4:14, basahin po natin sabay-sabay. Ready, read. Whereas you know not what shall be on the morrow, for what is your life? It is even a vapor, appeareth for a little time, and then vanisheth away. Ang buhay po natin ay kagaya ng isang hamog, isang singaw, appeareth for a little time. Amen? Nagpapakita po dito that our life here on earth is temporary. Amen? May hangganan, nangihina. Kaya sabi po ni David sa Psalms chapter 90 verse 12, kung ang buhay po natin ay may hangganan, ang buhay po natin ay may nangihina, ang buhay po natin ay may hangganan, sabi po sa verse 12, so teach us to number our days. Turuan niyo po kami, Panginoon, bilangin ang aming mga araw. Ang ibig sabihin po niyaan, ang ibig sabihin ng teach us to number our days means, numbering our days means living intentionally with purpose. Kung ang buhay po ay maikli, ang buhay natin ay may hangganan, dapat po ang buhay natin ay mayroong purpose. Hindi tayo nilikha ng Diyos dito sa mundo para palamuti. Hindi tayo nilagay ng Panginoon sa mundong ito para naka-display lang. Nilikha tayo ng Diyos, binigyan tayo ng Panginoong buhay dahil meron tayong purpose na kailangan po nating gampanan, gawin. At pag hindi po natin gagawin yan, unti-unting nauubos yung ating lakas, unti-unting nauubos yung ating panahon, unti-unting naubos yung ating buhay, at makikita natin yung buhay natin para tayo nabuhay dito sa mundo na walang purpose. Amen? Para ka lang dumaan. Huwag tayong papayag na tayo mabubuhay sa mundong ito na walang purpose. Amen? Sabi nga nung isang tao, narinig ko, Panginoon, kung wala na kayong purpose sa buhay ko, kunin niyo na po ako. Amen? Para saan pa? Para mabuhay kung walang purpose ang Diyos sa buhay natin. Hindi umuwi na lang sa langit. Amen? Pero, kaya ka buhay ngayon, kaya ka pa humihinga ngayon, because God has a purpose in our life. Amen? Numbering our days means live with a purpose. Live what is priority in our life. Ano yung mga priority sa buhay po natin? Amen? Ano yung mahalaga? Na mayroong mabuhay tayo sa mga bagay na mayroong halaga. Dahil ang buhay natin ay may hangganan, ang buhay natin ay ang ating lakas ay nangihina. Kaya nga po, New Year is not just about new calendar. Amen? Iba ngayon ay may mga bago ng calendars. Amen? Nakuha nyo sa Mercury, nakuha nyo po sa hardware. Amen? New calendars. 2026. May mga new goals kayo ngayon. Amen? Pagkatapos ng New Year, ako ay magda-diet na. Amen? Hanggang ngayon, sa rep, hindi pa rin ubos yung salad. Kaya hindi ka pa rin makapag-diet. Amen? Hanggang ngayon, yung handa nung Christmas, andun pa sa rep. Kaya nagbago na naman yung prayer mo, Panginoon, pag naubos na yung laman ng rep, tsaka ako magda-diet. Amen? New goal, new resolution. Amen?
And many people enter the year with excitement. Amen? Diba lahat tayo masaya nung New Year? Amen? Amen? No? May tumatalon, may sumisigaw, may nagtutorotot, amen? May papaputok, amen? With excitement, yet they walk through it without direction. Pero pag wala tayong direction, yung mga pangako natin ng New Year, yung mga resolution natin ng New Year, amen, wala na naman. Amen? Balik na naman sa dati. Kaya nga, we need to start the year with purpose. Kaya ngayon pong gabi, habang tayo po ay nasa pasimula pa lang ng taong ito, amen? The best time to pause and reflect before we ask God to bless our plans, we must first examine our lives. Amen? Amen. Alam ko po, ang marami sa atin dito, marami ng plano sa 2026. Amen? Marami kang plano ngayon 2026. Iba sa inyo ay nagpaplanong magkaroon ng business ngayon 2026. Magkaroon ng asawa ngayon 2026. Amen? Amen? Yung ating mga single po dito sa harap. Amen? Amen? But before we ask God to bless our plans, we must first examine our lives. Before we move forward, we must examine our lives. Before we move forward, examine muna natin yung ating sarili. Amen? Amen? Ako ba where am I spiritually? Ito bang papasok na taon na ito, I am spiritually, ako ba'y malakas spiritual? Amen? What must change in my walk with God? Kamusta yung aking paglakad sa Panginoon? Let us check ourselves before we move forward. Amen? Parang sasakyan, we need to check. Amen? Kung ang sasakyan ba ay meron pang tubig, kung ang sasakyan ba ay merong brake fluid, gaya nung nag-caroling po kami, wala na palang brake fluid yung jeep. Preno ko ng preno, wala. Nasa harapan pa yung Innova. Oh. Kaya binangga ko po sa poste yung sasakyan. Amen? Amen? Nag-amen pa kayo. Nabangga na nga. Nagbaw pa to. Buti na lang, walang dun sa poste, walang tao. Yung tao po ay paano pa lang? Parating pa lang. Yung Innova, nasa harap. Amen? Apak ko na apak, wala. Hindi naman ako nagpanik na, Pinangga ko po yung poste. Ay, nakita nila, pastor, nandito sila, ito yung poste. Amen? Pag-check, yun, wala na palang brake fluid. Yung jeep. Amen? Amen? Kaya nga po, ganun din po. Before we move forward this 2026, let us examine ourselves. Amen? Baka tayo ay mag-move ngayon, 2026, na hindi natin in-examine yung ating sarili. Amen? Akala natin tama yung direction natin. Akala natin tama yung desisyon natin. Akala natin malakas tayo, pero yung pala, papunta pala tayo sa disgrasya. Amen? Kaya simula pa lang ng taon, ano na nangyari? Problema na agad. Amen? Pagsubok na agad. Amen? We must examine ourselves. Yung po ibig sabihin ng
numbering our days. Amen? Before moving forward, we need to examine ourselves. Amen? Kaya number 1 po, to start the year with purpose. Number 1 po, simple lang po yung ating points. Sa ating tema po ngayon is back to basic. Kaya simple lang yung ating points. Number 1, make a checklist. Amen? Make a checklist. Amen? Before moving forward, amen, ngayong 2026, make a checklist. Amen? Ano po ba ang ibig sabihin ng checklist? Mga listahan. Amen? Alam ko po, ang iba'y sanay sa listahan. Amen? Lalo na kung lagi kang inuutangan. Amen? No? Checklist, ibig sabihin po niyan, will help you to do your task. Amen? Mahalaga po yung checklist, listahan. Makakatulong sa'yo para gawin yung mga bagay na dapat mong gawin. Ano bang gagawin ko sa araw na ito? Ano ba yung schedule ko sa araw na ito? Ano ba ang aking appointment sa isang linggong ito? Yan po ibig sabihin ng checklist. Checklist means will help you to remind your task. Amen? Yung checklist po ay magre-remind kung ano yung ating dapat gawin. Kaya nga may mga planner, no? Na ngayong sa mga bookstore. Diyan mo ilalagay yung mga plano mo, mga goals mo. Amen? Magre-remind ng iyong dapat gawin. Amen? Tutulungan ka kung anong dapat mong gawin, ano ba yung priority, at ano ba ang hindi priority. Una-una pong checklist na dapat nating gawin before we move forward this 2026 is to check our spiritual walk with God. Kamusta na yung aking spiritual walk sa Panginoon? Kamusta na yung aking Bible reading? Kamusta na yung aking prayer life? Baka simula pa lang ng taon ay tayo ay tinatamad na ulit magbasa ng Bible. Amen? Tinatamad na naman tayo mag-pray. Amen? We need to have a checklist in our spiritual walk with God. Amen? Ito yung magandang time, mga kapatid, to start again our Bible reading. No, meron tayong 1-year Bible plan. Amen? Meron tayong na pwede mong sundan. Ano kaya ang Bible verse o a Bible chapter na babasahin ko sa araw na ito? Magkaroon tayo ng goal, amen, in our spiritual walk sa Panginoon. Kung yung taong 2025, kulang tayo sa devotion, kulang tayo sa panalangin, kulang tayo sa Bible reading, ito po yung magandang panahon na tayo muling magsimula. To restart. Maganda nga po na may New Year kasi parang nire-restart ulit tayo. Maaari noong 2026, marami tayong pagkukulang sa Panginoon. Bihira na natin kausapin ng Panginoon sa panalangin. Amen? Marami tayong nakausap sa Facebook, marami tayong nakausap na mga tao, pero bilang lang sa daliri na nakausap natin ng Panginoon. Why not this 2026? Magkaroon tayo ng goal, Panginoon, every day, kakausapin ko po kayo. Bago ko simulan yung araw, Panginoon, bago simulan yung trabaho, bago ko pumasok sa school, bago pumasok sa gawin yung aking trabaho, ay kakausapin ko muna po kayo, Panginoon. Babasahin ko muna po ang inyong mga salita. Amen? Check our spiritual walk with God. Kaya sabi po ng Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God. Mayroong blessing if we seek God first. Amen? Kaya nga yung first Sunday, yan dapat ang wag nating mamiss. Kasi yan yung first eh.
Kaya nga nung January 1, meron tayong pananambahan. Amen? Kasi we believe lahat ng first ay merong blessing sa Panginoon. Seek ye first the kingdom of God. Amen? In Proverbs 8, verse 17. Proverbs 8:17, ano po sabi ng Bible? I love them that love me, and those that seek me early shall find me. If you seek God first. Yung sabi ng early po dyan, hindi lang yung madaling araw. Amen? 3 a.m., 4 a.m. Ang ibig sabihin po ng early dyan, siya yung una. Amen? Amen? Lord, may trabaho ko ngayong araw na ito. Bigyan niyo po, Panginoon, ng wisdom. Bigyan niyo po, Panginoon, ng lakas. Bigyan niyo po, Panginoon, ng patience. Amen? Para pagpapasok ka sa trabaho, nandoon yung guidance ng Panginoon. Amen? Nandoon yung protection ng Diyos. Amen? No po? If ye, I love them that love me, and those that seek me early shall find me. Amen? Kapag natagpuan mo ang Panginoon, ano po sabi sa verse 18? Tingnan niyo po. Basahin po natin. Magkarugtong po yung 17, 18, di ba po? Amen. Ano sabi po? Anong blessing if you seek God early? Ano sabi sa verse 18? Ready, read. Riches and honor are with me. Yea, durable riches and righteousness. Naghahanap tayo ng riches. Naghahanap tayo ng kayamanan. Amen? Kailangan kong pumasok ng maaga sa trabaho. Kasi kapag ka na-late ako, bawas ang aking sahod. Amen? Pero, kung bibigyan po natin ng oras ang Panginoon, amen? Ilalagay po natin ang Diyos sa schedule natin. Ang sabi po niya, riches and honor are with me. Amen? Hindi magiging problema ang kayamanan. Hindi problema yung financial. Amen? If we seek Him early. Riches and honor will follow. Pero kapag hinuli natin ang Diyos, anong makukuha po natin? Maaaring makakuha ka ng riches and honor, but hindi yan durable riches. Amen? Verse 19, my fruit is better than gold, yea, than fine gold, and my revenue than choice silver. Amen? If you seek God early. Kaya kamusta pagising mo? Ano ang una mong hinahanap? Amen? Amen? Ano po ang unang hinahanap talaga na sa ngayon? Dati ang unang hinahanap, tsinelas. Amen? Sa inyo tsinelas ko. Sa inyo pustiso ko. Sa inyo salamin ko. Yan yung unang hinahanap. Ngayon, ang unang hinahanap ay cellphone. Amen? Lahat ng nakahiga, gigisingin mo, nandiyan yung cellphone ko. Naipit, no? Di mo alam kung saan. Lahat ng nakahiga doon, gising dahil sa paghahanap ng cellphone. Amen? No po? Kamusta yung pagising natin? Ano yung inuuna natin? Amen? Or diretso na sa CR, maligo na, late na ako sa school, late na ako sa trabaho, madami pa akong tatapusin. Kasi nga po, bakit ganon? Wala tayong schedule para sa Panginoon. Amen?
kung maglalagay tayo ng schedule every 6 a.m., ako ay gigising. Amen? Magtitimpla man ako ng kape para masarap yung aking Bible reading. Amen? Amen? Na habang ako'y nagbabasa, ay talagang masarap ang salita ng Diyos. Sweeter than honeycomb. Amen? Make schedule for the Lord. Bigyan mo ng schedule ng Diyos. Kahit 30 minutes, kahit 15 minutes, I will spend time to open my Bible, to pray. Amen? Amen? Kaya salamat po sa mga umattend sa ating daily walk. Amen? No, kahit hindi nyo po alam kung may devotion ba o wala. Amen? Pero salamat. No? Meron tayong daily walk, meron tayong devotion. Check our spiritual walk, check our spiritual discipline. Kamusta yung aking church attendance? Kamusta yung church attendance ko noong 2025? Amen? Sa aming area po ay meron kaming attendance ng taong 2025. Kita namin kung ilan ang sino umattend ng Wednesday prayer meeting, sino umattend ng Sunday evening. No, makita mo na wala talagang attendance ng Wednesday. No, check natin. And ngayong 2026, amen, magkaroon tayo ng desire, Lord, nawa ngayong 2026. Kung nagkulang ako sa aking church attendance noong 2025, Lord, tulungan niyo po ako ngayong 2026. Hindi ko po kakaligtaan ang mga pagtitipon. Hebrews 10:25, not forsaking the assembling of ourselves. Utos yun ng Panginoon. Amen? Amen? No, utos po yan ng Panginoon na huwag natin kalimutan ang pagtitipon. Kamusta yung oras natin para sa Panginoon? Amen? Kailan tayo naging on time sa mga pananambahan? Naka-attend ba tayo ng Sunday school? Amen? Nakapag-involve ba tayo sa soul winning? Amen? Kaya maganda po ngayong simula pala ng taon, magkaroon tayo ng desire, magkaroon tayo ng checklist, Lord. Nais ko na yung aking church attendance ay maging faithful po ako sa church attendance, Panginoon. Panginoon, gusto ko po, goal ko ay maging maaga naman ako sa pananambahan. Makati naman ako ng Sunday school. May bigay ko yung aking tithes and offering. Makasama naman ako minsan sa soul winning. Amen? Check our spiritual discipline. Check our direction. Tingnan natin kung ang direction ba natin ngayon palayo sa Panginoon o palapit sa Panginoon. Amen? Ano yung direction ng iyong spiritual life? Amen? Palayo o palapit? Palubog? O paano? Amen? Check. Amen? Kasi kung wala tayong checklist, wala tayong goal, ngayong 2026, ano pa mangyayari? The same. Christian pa rin tayo. Amen? Ang tawag po dyan ay stagnant Christian. Stagnant. Kaya kung wala tayong goal, wala tayong checklist, kung ano po yung nangyari noong 2025, the same pa rin mangyayari sa 2026. Kaya make a checklist in our spiritual life, in our spiritual walk, on our direction. Number 2, after we make a checklist, make a commitment. Make a commitment. Joshua 24 verse 15. Ano po sabi ng Bible? Joshua 24:15. Ano sabi po ng Bible dito? And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you
this day whom ye will serve. Choose you this day. Ibig sabihin po niyan, mag-commit ka na ngayon. Mag-commit ka na. Hindi lang plano. Hindi lang listahan. Amen? Amen. Dapat mag-commit ka na. Paano mangyayari yung mga nilista po natin? Nilista mo na magiging faithful ka na sa church attendance, make a commitment. Amen? Make a commitment dahil magkakaroon ng struggle yan. Amen? Yung desire mo, yung plano mo na maging faithful sa church attendance, alam ng diablo yan, na nakalista yan, anong gagawin ng diablo? Anong gagawin niya? So, ano niya? Talagang gagawa siya ng way para pagdating ng linggo ay hindi ka makasimba. Sabado pa lang, gagawa ng way ang kalaban na hindi ka makapag-church. Make a commitment. Panginoon, bukas Sunday. At meron po akong desire na maging faithful in church attendance. Kaya bukas po, Panginoon, nakaredy na yung aking damit, nakaredy na yung aking puso, nakaredy na yung aking pangangatawan. At pagising ko sa umaga, amen, ako'y handa manambahan sa iyo. Amen? Make a commitment to perform. Commitment to perform. Philippians 4:13, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Amen? Commitment to persevere. Amen? Yung commitment natin, minsan dadaan yan sa pagsubok, dadaan yan sa discouragement, dadaan yan sa mga failure, at parang ayaw mo na magpatuloy, ayaw mo nang gawin, pero kailangan meron tayong commitment to persevere. Amen? James chapter 1 verse 12, ano po sabi ng Bible? James 1 verse 12. James chapter 1 verse 12, sabi po ng Bible dito, blessed is the man that endureth temptation. For when he is tried, he shall receive the crown of life. Merong reward sa Panginoon ang mga Kristiyano na nagpapatuloy kahit mahirap, kahit may pagsubok, kahit nangihina, pero nagpapatuloy, may reward sa Panginoon. Sabi niya, he shall receive the crown of life. He shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love Him. Kaya tuloy ka lang. Kung ikaw ay nasa choir ministry, tuloy ka lang dyan. Amen? Kung ikaw ay nasa Sunday school, tuloy ka lang dyan. Kung ikaw ay sumasama ka ng soul winning, tuloy ka lang dyan. Persevere. At isang araw, pagpapalain tayo ng Diyos. And we have a commitment to finish. Mag-commit tayo sa Panginoon na matapos natin yung ating commitment. Hebrews chapter 12 verse 2, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Ano pong sekreto para makaabot tayo sa finishing line? Amen? Kailan ba yung finishing line? Hindi yung year end. Yung finishing line, yung ating kamatayan. Amen? Yung finishing line, yung pagdating ng Panginoon. Ano po ang dapat natin gawin para tayo'y makapagpatuloy sa ating pananampalataya? Ano sabi ng verse 2? Looking unto Jesus. Looking unto Jesus. Kaya maraming Kristiyano po ang hindi na po nakapagpatuloy dahil nawala na yung kanilang focus sa Panginoon. Nag-focus sila sa discouragement, nag-focus sila sa mga kapatid na na-offend sila, nag-focus sila sa material na mga bagay, nag-focus sila sa kanilang mga kahinaan. Amen? Looking unto
Jesus, the author and the finisher of our faith, kagaya ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Bagamat siya ipinako sa krus, bagamat hinarap niya yung mga kahihiyan. Amen? Pero pinagpatuloy niya. Kaya sabi niya po, nung siya'y namatay, ano po yung kanyang sigaw? It is finished. Kaya dapat po tayo rin. Yun din po dapat yung ating goal. Lord, ayoko pong mamatay na hindi pa po tapos yung misyon na pinapagawa niyo po sa akin. Amen? Maganda, no? Pag sinabi ng teacher, pass your paper. Amen? Finish or not finish, pass your paper. Maganda yung tapos. Amen? Amen? No? Ano sabi po ni Apostle Pablo in 2 Timothy? Chapter 3, I think 3. 2 Timothy. Tama ba? I have fought a good fight. 4 verse 7, I have finished my course, I have kept the faith. Amen? I have finished my course. Amen? Kaya number 3, to start this year with purpose. Number 3, make me more compassionate. Amen? Lalo pa po tayong maging maibigin sa gawain ng Diyos. Amen? Amen? Kailangan po ang nagtutulak sa atin para tayo makapagpatuloy sa gawain ng Diyos ay yung pag-ibig natin sa Panginoon. Amen? No? Kaya we need to restore our love for the Lord. Amen? We need to develop our love for the Lord. Kasi kung meron tayong tunay na pag-ibig sa Panginoon, tunay na pagmamahal sa Panginoon, sa gawain ng Panginoon, kahit meron tayong problema, kahit tayo mayroong pagsubok na pinagdadaanan, hindi natin iiwan ang gawain ng Diyos. Amen? Dapat po, ang prayer natin sa Panginoon, Lord, lalo pa dapat ako magkaroon ng compassion sa mga lost souls, sa mga kaluluwang mapapahamak. Kagaya ng ating Panginoon so Kristo in Matthew chapter 9 verse 36, ano pong sabi niya mga kapatid? But when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them. Ano po nagtutulak sa Panginoong Jesucristo para dalhin ang Ebanghelyo? Amen? Sa mga taong naliligaw, ano po nagtutulak sa Kanya? Compassion. Amen? Compassion. Para matapos po natin, yung checklist na yan, yung mga commitment natin sa Panginoon, we need compassion. Mahalin natin ang Panginoon. Mahalin natin yung mga lost souls. Mahalin mo yung ministry na ibinigay sa iyo ng Diyos. Amen. Lord, salamat po. Nilagay niyo po ako sa ministry ito. At dahil nilagay niyo po ako sa ministry ito, Lord, i-enjoy ko po ang ministry na ito. Amen. Dapat lagi in prayer sa Lord, give me more compassion sa ministry ito. Na kahit minsan mahirap, kahit minsan parang nakakapagod, pero kapag meron kang compassion, masaya ka pa rin. Amen? Nagpapatuloy sa Panginoon. Compassion to the lost. Compassion to the Lord's work. Amen? Compassion sa mga pangailangan ng simbahan. Amen? Amen? No? More compassion. This 2026. Amen? Maging, lalo pa nating mahalin yung ministry, yung pinapagawa ng Diyos sa atin.
Amen? Mahalin natin yung simbahan na ibinigay ng Diyos sa atin. Amen? Mahalin natin to. Amen? No, sabi nga ng Makati, mahalin natin, atin to. Amen? Ito yung binigay ng Diyos sa atin. Love the church. Kaya kung mahal mo ang simbahan, amen? Mahal mo ang gawain ng Panginoon, you are willing to give, you are willing to support the work of God. Amen? Kaya salamat po sa mga kapatiran na mahal nila ang Panginoon, mahal nila ang gawain ng Diyos, mahal nila ang simbahang ito. Amen? Kaya meron po tayong ganitong simbahan. Amen? Amen? Kung walang nagmamahal sa simbahang ito, amen? Baka ngayon po ay wala pa rin tayong tiles. Amen? Amen? Hanggang ngayon ay wala pa rin tayong bintana. Walang pinto. Hanggang ngayon siguro ay ano pa rin dito, damo at puno. Amen? Alam naman po natin yung sitwasyon natin dito simula. Amen? Walang kuryente. Nagtsatsaga tayo sa solar. Amen? No? May nahulog sa butas. Dahil walang ilaw. Amen? Pero praise God. Dahil marami nagmamahal sa gawain ng Panginoon. Amen? Ito ang binigay ng Diyos sa atin. And we believe na ibibigay din ng Panginoon yung kabilaan. Amen? Amen? Ito po. Amen. Salamat sa nagmamahal. Amen? Amen. We need to love the Lord. Love the church. Love the ministry. Amen? Ngayong 2026. Amen? Kasi yan yung magpupush sa atin magpatuloy sa Panginoon. Without love, mga kapatid, pag nawala yung pag-ibig mo sa ministry, nawala yung pag-ibig mo sa gawain ng Panginoon, yung mga ginagawa mo minsan sa gawain ng Panginoon ay parang pabigat na lang. Amen? Parang matapos lang to, okay na. Pero pag sinamahan mo ng compassion, sinamahan mo ng love, sinamahan mo ng charity, amen? You will enjoy, amen, serving the Lord. Kahit maraming problema, maraming pagsubok, amen, maraming pinagdadaanan, but you will enjoy serving the Lord. Amen? Kagaya ng ating pastor, amen? No, merong ano ngayon, tawag doon. Yung mother po niya, no? Aming lola ay andun, nakaburol. Pero still, nandito pa rin kami, nagmi-minister sa gawain ng Panginoon. Amen? Amen. No, basta atin pagka may namatayan na may hindi mo na makapagsimba kasi meron po kaming patay. Pagod po kami sa libing. Pagod po kami isang linggo. But still, nandito, naglilingkod sa Panginoon because the joy of the Lord is our strength. The joy of the Lord is our strength. Yung mga ginagawa natin sa Panginoon, yan yung magpapalakas sa atin. Kaya pag wala na po tayong ginagawa sa Panginoon, yan na po ang simula ng ating panghihina. Amen? Kaya, starting the year with purpose, make a checklist. Amen? Make a commitment and more compassionate. At magiging magkakaroon ng halaga itong taong 2026. Amen? Tayo manalangin, Lord, salamat po sa inyong mga salita. Nagbigay encouragement po sa amin, Panginoon, to start our year right with God, Panginoon. Kaya Lord, help us to have a desire, a checklist, ano yung mga dapat naming gawin sa aming buhay Kristiyano, Panginoon. Kailangan pa namin examine yung aming buhay Kristiyano. Examine yung nangyari last 2025. Mga pagkukulang namin last 2025. Mga pag-uugali namin noong 2025 na kailangan baguhin, Panginoon.
At ngayong 2026, Panginoon, magkaroon po kami ng desire, Panginoon, na maglingkod sa inyo, lumakad sa inyo. Magkaroon kami ng commitment. Magkaroon pa po kami ng pag-ibig sa gawain po ninyo, Panginoon. Para itong panahon na pinagkaloob niyo po sa amin, buhay na pinagkaloob niyo po sa amin, na hindi po masayang, teach us to number our days, that we may apply our hearts into wisdom, Panginoon. Salamat po sa gabing ito. Sa papatuloy po na ating invitation, hiling po ang ating pastor. What a good message tonight. Start a year with purpose. Dapat alam natin ang purpose natin. Kung bakit natin ginagawa yan. Our purpose is for the glory of God. Huwag tayong papayag na malipas ang mga araw at buwan ng 2026 ay wala pong mangyayari. Kailangan alam natin ang purpose sa lahat ng ating ginagawa. Bakit may purpose? Kaya hindi tayo basta-basta gumagawa kung walang purpose. Lahat po may purpose. Lahat ng ginawa ng Diyos may purpose. Lahat ng nangyari sa buhay natin may purpose. Kano man ang ating gagawin, kailangan may purpose. Tanungin natin ating sarili, ano ba ang purpose ko? Bakit narito ako sa church, sa gawain ng Panginoon? So ngayong gabi, dadako po tayo sa invitation. Kung wala ka pang listahan ng schedule mo para sa Panginoon, magsimula ka na. Ito ay panahon ng pagsimula. Start to make a list. Schedule for God. Yan ang kailangan natin. At kailangan natin ng commitment. Hindi lang tayo magsisimula, kundi tapusin natin. Yan po ang commitment. Oo. Hanggang matapos ang taong ito. Yan po ang ating kailangan. Habang tinutugtog at panyaya, sige po. Teach us to number our days and apply unto wisdom. Ma-apply natin ang lahat ng ating napakinggan para magkaroon ng kabuluhan, may purpose ang lahat ng ating gagawin. Sige po, just come to God. Don't start a year without purpose. Kailangan ang taong ito, kung last year ang mga ginagawa mo parang walang kabuluhan, gawin mong makabuluhan ngayon, taon. Lahat ng iyong ginagawa, ilista mo. Para hindi masayang ang ating ginagawa, may purpose ka. Sige po. Don't waste your time this year. Marami tayong panahon na nalipas, marami tayong sinayang na mga oras at panahon. Kahit hindi natin ayusin ang ating schedule ngayong taon, make a list. May goal kang tinatarget. And kailangan nating commitment. Ano man ang schedule natin, ang programa natin sa buhay, kung wala tayong commitment, we are only a good starter, but we are not good finisher. Yan po ang commitment. Mayroon tayong endurance. We continue in spite of any circumstances. Ano man ang mangyaring mga challenges, basta may commitment ka, tuloy-tuloy dahil alam mo may purpose ang iyong ginagawa. Don't do something without purpose. Kasi sayang lang po ang ating ginagawa pag walang purpose. See to it na lahat nating ginagawa para sa Panginoon, may purpose. The only main purpose is to give glory to our God, our Savior. Sige po, just come tonight. Whatever within your heart tonight, you have trials,
challenges, no? Commitment. Why not commit yourself to God tonight? We need recommitment.